Bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Mahal namin Ama na mabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia. Revelation 22. Apocalypse chapter 22. Verse 20, Revelation 22, verse 20, huling chapter. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. You try to read together. Okay po, ang mga propesya tungkol sa muling pagdating ni Kristo ay nabanggit ng 8 beses na higit kaysa sa mga propesya tungkol sa kanyang unang pagdating. Maraming beses, right? Yeah. Sa Bagong Tipan, may kabuuang 318 na ulin na binanggit ang tungkol sa muling pagdating ni Jesus. Ibig sabihin, nababanggit ito minsan sa bawat 25 verses. Ang pagninilay tungkol sa muling pagdating ay parang gamot para sa kaluluwa. Dahil sa pamagitan ng pagninilay tungkol sa muling pagdating ni Kristo, makakatanggap tayo ng kaariwan at magiging mas gising ang ating espiritu. Tiyak na malapit na ang araw ng pagdating ng Panginoon sa panahon natin. Tama po ba? Tama po ba? Tama. Tiyak na darating ang Panginoon. Ngunit ang mahalaga ay kung sa anong kalagayan natin siya sasalubungin. Magkakaroon ng dalawang uri ng mga tao sa pagdating ng Panginoon. Dalawang uri ng mga tao sa pagdating ng Panginoon. Kaya ngayong araw, pag-isipan natin tungkol sa dalawang uri ng mga tao sa pagdating ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Naintindihan? Okay. Una, pag-isipan natin dalawang uri ng mga tao sa pagdating ng Panginoon. May ang mga taong naligtas at ang mga hindi naligtas. Right? Sa maraming bahagi ng Biblia, sinasabi na sa pagdating ng Panginoon ay magkakaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naligtas at mga hindi naligtas. May halimbawa sa Biblia, pag-isipan natin ang mabuting binhi at ang mga damo.
Okay po, buksan mo ang Biblia, Mateo chapter 13. Mateo chapter 13, 37. Mateo chapter 13, 37 hanggang 40. 37 hanggang 40. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot siya at sinabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, ang bukid ay ang sanlibutan, ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian, subalit ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Ang kaaway na naghasik na mga ito ay ang dyablo, ang anihan ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga manggagapas ay ang mga anghel. Kaya't kung paanong tinitipon ang mga damo upang sunugin sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. 38, sinabi ng Biblia, ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mabuting binhi naman ay ang mga anak ng kaharian. Ang mga anak ng kaharian, sino po ito? Ang mga tao na ligtas, right? Subalit, ang mga damo ay ang mga anak ng masama. Sino ang mga anak ng masama? Ang mga tao na hindi paligtas? Tapo ba? Habang nabubuhay tayo sa mundong ito, magkasamang namumuhay ang mga taong ligtas at hindi ligtas. Kaya hindi natin tiyak kung sino ang tunay na naligtas. Maybe our church, I believe, there are many really saved brothers and sisters. Kaya marahil po sa ating church, naniniwala po ko na marami pong brothers and sisters ang mga talagang naligtas. But it doesn't mean all, lahat, all really got the salvation. Pero hindi po ito nangangahulugan na lahat talaga ay nakatanggap ng kaligtasan. As a man, I cannot know who are really saved. Kaya bilang tao, hindi ko po alam kung sino talaga yung mga naligtas. God only can know exactly, right? Tanging yung Diyos lamang po yung nakakaalam ng eksakto. Ngunit sa katapusan ng mundo, sa pagdating ng Panginoon, magkakaroon ng malinaw na magkakaiba sa pagitan ng mga naligtas at hindi naligtas. May dalawang uri ng mga tao sa pagdating ng Panginoon, right? Isa pa, Matthew chapter 13, 47 hanggang 50, 47 hanggang 50. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayun din naman, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masasama. Gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan, lalabas sa mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. At itatapon sila sa pugo ng apoy, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yeah. Here also, pinanggit, dalawang uri ng mga tao. Ang mga tao na tunay na ligtas at ang mga tao na hindi pa ligtas, right? Verse 49, gayon ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Katapusan ng sanlibutan, si Jesus ay muling darating sa katapusan ng sanlibutan. Pareho, right? Lalabas ang mga anghel at kanilang ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Tao na ligtas, masasama, tao na hindi pa ligtas. Right? 50, at itatapon sila sa pugon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. It means
they will be cast into the lake of fire, right? Kaya ibig sabihin, sila po ay itatapon doon po sa lawa ng apoy. The people who are not really saved, they will be cast into the lake of fire. Yung mga tao na hindi po naligtas, sila po ay itatapon doon sa lawa ng apoy. Ito ay walang hanggang impyerno, right? At ayon sa ating kaalaman, sa pagdating ng Panginoon, ang mga tunay na naligtas lamang ang mararanasan ang rapture. Tama? Kaya dapat nating siguraduhin ang ating kaligtasan bago dumating ng Panginoon. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Korinto chapter 13. Chapter 13 verse 5. Chapter 13 verse 5. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Nasa pananampalataya. Pananampalataya ng kaligtasan, right? That's why, especially your salvation must be sure and clear. Kaya nga po, lalong-lalo na, yung kaligtasan mo ay dapat na maging malinaw at sigurado. At dapat din tayong maging mas maalalahanin sa kaligtasan ng iba. Right? Your salvation is important. That's why salvation of other is also very important. Kaya yung kaligtasan mo ay napakahalaga, kaya yung kaligtasan din ng ibang mga tao ay mahalaga din. So, this month, meron Bible seminar, right? Kaya ngayong buwan po ay nagkaroon ng Bible seminar, through the tama po Bible ba? seminar, after you can check your salvation. Kaya sa pamamagitan po nito mga Bible seminar, ay dapat po ninyong suriin yung inyong So kaligtasan. you can evangelize the lost soul. Upang sa ganun ay makapag-evangelize din po kayo ng mga ligaw na kaluluwa. Yeah. Pangalawa, pag-isipan natin, sa muling pagdating ng Panginoon, may dalawang uri ng mga taong naligtas. May dalawang uri ng mga taong naligtas. Ang mga taong sumunod sa Panginoon hanggang wakas at ang mga bumalik sa salibutan. Isaalang-alang natin ang mga halimbawa ng mga taong sumunod kay David at ng mga taong nagtaksil sa kanya. Maring ituring si David bilang isang larawan ni Jesus. Tama ba? Larawan ni Jesus. tulad ng naging hari si David sa Israel, si Jesus ay muling darating bilang hari ng mga hari. Tama ba? Tulad ng maraming taong sumunod kay Jesus, maraming taong sumunod kay David. Ano ang naging huling decision ng mga taong sumunod kay David? Pag-isipan natin. May dalawang uri ng tao. Sila ay Ittai at Ahithophel. Do you know who are they? Ittai at Ahithophel. Kaya kilala niyo po ba sila, si Itay at si Ahithophel? Sino sila? You know where are in the Bible? Alam niyo po ba Where kung they are nasaan in the po sila Bible? sa Biblia? Pag-isipan natin, si Ittai at Ahithophel. Ang dalawang ito ay gumawa ng magkaibang desisyon kahit nasa
이상 시츄에이션 실라 이상 시츄에이션 실라 하방시 다비드의 디누뚜기스니 압살롬 아낙니 다비드 압살롬 하방시 다비드의 디누뚜기스니 압살롬 una Pakistan si Aitofel si Aitofel ay dating tagapayo ni David uni siya ay tumalikod sumama kay Absalom. You know what happened David because of Absalom. Kaya alam niyo po ba kung ano po yung nangyari kay David dahil po kay Absalom? Absalom was a son of David, right? Kaya si Absalom, siya po yung anak po ni Haring David. But he wanted to be a king, right? Pero gusto po niya na maging hari. That's why he rebelled David, right? Kaya siya po ay nakipagtalo dito po kay Haring He David. tried to kill David, right? Sinubukan niya po na patayin si Haring David. Yeah. Ito ay nangyari Ikalawang Samuel chapter 15 Ikalawang Samuel 15 verse 12 Ikalawang Samuel 15:12 15:12 okay po Ikalawang Samuel 15:12 basahin po natin ng sabay-sabay 3, 2, 1. Samantalang si Absalom ay naghahandog, ipinasugo niya si Ahitofel na Gilonita na tagapayo ni David mula sa kanyang bayang Gilo. Ang pagsasabwatan ay lumakas at ang mga taong kasama ni Absalom ay patuloy na dumarami. Yeah. Ahitofel, right? Tumingin lamang siya sa kasalukuyang situation na hindi isinasa alang-alang ang kalooban ng Diyos. It's clear, right? God anointed David as a king of Israel. Kaya malino na po ito na yung Diyos, itinalaga niya po na si David, siya po yung magiging hari sa Israel. If he was a counselor of David, he had to serve David until the end, right? Kaya siya po ay naging tagapayo ni Haring David, kaya kailangan po niyang paglingkuran si Haring David hanggang sa huli. Dahil sa kasalukuyang kalagayan, inakala niyang si Absalom ang magiging hari. Right? This time, right? Absalom had a great power, right? Kaya sa oras po na ito, si Absalom ay nagkaroon po siya ng malakas sa But this time, kapangyarihan. David he was very old. Pero si Haring David, siya po ay napakatanda na. Yeah, David already became very weak, right? At si Haring David ay naging mahina na po. Yeah. Kaya dahil sa kasalukuyang kalagayan, inakala niyang si Absalom ang magiging hari. At inakala niyang walang pakinabang sa pagsunod kay David. Tama ba? Walang pakinabang. Yeah. He just look at situation. He just look at the situation. Kaya tumingin lamang po siya doon sa sitwasyon. He was a counselor, right? It means he was a very intelligent person. Siya po ay naging tagapayo at siya rin po ay napakatalinong tao. Maybe he thought my idea is very good. Kaya marahil inakala po niya yung naisip ko ay mas maganda. Maybe he satisfied himself. Marahil ay sinusubukan niya pong pasiyahin yung kanyang sarili. My decision very good. Yung decision ko ay tama. Ako ay matalinong tao. He was satisfied, right? Yeah. But he didn't consider what's God's will, right? Pero hindi niya po isinaalang-alang yung paraan po ng Diyos. Pagkatapos, naging tagapayo siya ni Absalom at nagbigay ng kanyang payo. Ngunit hindi ito tinanggap. Right? Hindi ito tinanggap. He was a very proud man, right? Kaya siya po ay naging habog po na tao. That's why when his counsel was not accepted, maybe he was very discouraged. Kaya nung hindi po tinanggap yung kanyang payo, marahil ay pinanghinaan po siya ng loob. Ano ang resulta?
kaya sa huli, malungkot na kapalaran ang kanyang sinapit. Pinili niyang wakasan ang sariling buhay. Very terrible, the end, right? His life became very miserable life, right? Kaya yung kanya pong buhay ay naging napaka-miserable. Ikalawang Samuel 17:23. Ikalawang Samuel 17:23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Nang makita ni Ahitofel na ang kanyang payo ay hindi sinunod, kanyang inihanda ang kanyang asno at umuwi sa kanyang sariling lungsod. Inayos niya ang kanyang bahay at nagbigti. Siya'y namatay at inilibing sa libingan ng kanyang ama. Tama? Nagbigti, siya'y namatay. Maaari siyang ituring na isang huwaran ng taong nakipagkompromiso sa salibutan at nagtaksil sa Panginoon. Nagtaksil sa Panginoon. Right? Ibang halimbawa, si Naomi ay umalis sa kanyang bayan at bumaba sa Moab dahil tiningnan niya lamang ang situation sa harap niya. Dahil sa tagutom, right? That's why what happened to Naomi? What happened to Naomi? Kaya ano po yung nangyari doon kay Naomi? His husband died, his two sons died, right? Yung kanyang asawa ay namatay at yung kanyang mga anak ay namatay din. Because she just focused on the situation, current situation. Dahil nakatuon lamang po siya doon sa sitwasyon, doon sa kondisyon. At isa pang halimbawa, iniwan ni Demas ang iglesia dahil inibig niya ang salibutan, right? Iniwan ni Demas ang iglesia. Minsan nangyari ito sa ating Christian life, sa ating iglesia. May mga taong dahil sa pagtingin lamang sa kasalukuyang situation ay lumilipat sa ibang bansa o pumupunta sa mga lugar na walang iglesia. Walang iglesia. Right? We shouldn't follow their example, right? Kaya hindi po dapat natin sundin yung kanilang mga halimbawa. Pero pag-isipan natin, itay. Hindi siya tumingin sa kasalukuyang kalagayan, kundi sinundan niya si David hanggang wakas. Hanggang wakas. Buksan mo ang Biblia, Ikalawang Samuel 15. Ikalawang Samuel 15. Verse 19 hanggang 21. Ikalawang Samuel 15, 19 hanggang 21. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Nang magkagayoy, sinabi ng hari kay Itay na Geteo, bakit pati ikaw ay sumasama sa amin? Bumalik ka at manatili kang kasama ng hari, sapagkat ikaw ay dayuhan at ipinatapon mula sa iyong tahanan. Kahapon ka lamang dumating at ngayon ay gagawin ba kitang lagalag na kasama namin, samantalang hindi ko alam kung saan pupunta. Bumalik ka at ibalik mo ang iyong mga kapatid at away pagpakitaan ka ng Panginoon ng tapat na pag-ibig at katapatan. Ngunit sumagot si Itay sa hari, habang buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoong hari, saan man naroroon ang aking Panginoong hari, maging sa kamatayan o sa buhay, ay doroon din ang iyong lingkod. Verse 19, right? Sinabi ng hari kay Itay, si David. Bakit pati ikaw ay sumama sa amin? What's the situation of David this time? Kaya ano po ba yung sitwasyon ni Haring David noong mga oras po na ito? Because of Solomon, right? David was expelled from palace already. Kaya dahil po kay Solomon, pinalayas na po si Haring David mula po dun sa kanyang palasyo. David was in danger of death, right? Kaya si David po ay nasa panganib po ng kamatayan. David had nothing. Si David po ay wala pong anuman.
No profit to follow David, right? Kaya wala na pong mapapakinabang pa para sumunod kay Haring That's why David. David said to Ittai, yeah. Bakit? Yeah. Bakit ikaw ay sumama sa amin? Bumalik ka. Manatili kang kasama ng hari. You better you follow Absalom. He will be the king. Kaya mas mabuti na sumunod ka na lang kay Absalom, siya yung magiging hari. No profit. Mayra. You follow me. Maraming Mayra. Kapihatian. Yeah. But sinabi niya, 21, sumagot si Ittai sa hari. Habang buhay ang Panginoon at buhay ang aking Panginoong hari. Saman naroon ang aking Panginoong hari. Maging sa kamatayan o sa buhay ay doon din ang iyong lingkod. Alam ni Ittai kung gaano kahirap ang pagsunod kay David. Right? Alam niya. Ngunit nagpasya siyang sundan si David hanggang sa huli. Dahil inisip niya na ang pagsunod kay David ay katumbas ng pagsunod sa Diyos. Right? It's amazing, right? Ittai. Tayo rin ay nahaharap sa maraming pagsubok sa pagsunod sa Panginoon. Tapo ba? Maybe you experience, after you got the salvation, you will have a more oppression than before. Kaya marahil naranasan po ninyo na pagkatapos po ninyong maligtas, kayo po yung humarap sa maraming kahirapan. And also to serve the church, you will have a more oppression than before, right? At sa paglilingkod mo sa loob ng church, mas marami yung nararanasan mong kapigatian. Tama. Maraming kabigatian. Mahirap. Hindi madali, right? Kayuman kailangan pa rin nating sundin ang Panginoon hanggang sa huli. Right? Sinabi ni Jesus, buksan mo ang Biblia, Marcos chapter 8. Buksan mo ang Biblia. Marcos chapter 8:34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinawag niya ang maraming tao, pati ang kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus, right? Kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, siya ay tumanggi sa kanyang sarili. Right? Even though there are many difficulty, problem, right? We have to deny ourselves, right? Kaya kahit napakarami pong kahirapan at mga problema, kailangan po natin tanggihan yung ating mga sarili. At kailangan pasanin ang kanyang krus. Mabigat. Tama po ba? Mabigat. Hindi madali. But we have to carry his cross until the end, right? Pero kailangan po nating bitbitin yung kanyang krus hanggang sa huli. And we have to follow the Lord until the end. At kailangan po nating sundin yung Panginoon hanggang sa huli. Right? Isa pang halimbawa, nakita ni Lut ang Diyos na sumama sa kay Naomi. Kaya sinundan niya ito hanggang sa huli. Tama po ba? The Lut, Ittai, pareho. Kahit anong hirap ang dumating, kailangan din nating sundin ang Panginoon hanggang sa wakas. Dapat tayong manatili sa loob ng iglesia at sumunod sa Panginoon hanggang sa huli upang salubungin natin siya sa kanyang muling pagdating. Ito ay pinakamahalagang bagay. So, I really hope you can abide in church until the end when Jesus comes again.
Kaya talagang umaasa po ako na ikaw po ay mananatili sa church hanggang sa huli sa muling pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. kagaya ni Itay. At pag-isipan natin, ang mga taong nagpapasaya sa puso ng Panginoon at ang mga taong nagdadala ng kalungkutan sa Kanya. May dalawang uri ng mga tao. Okay? mayroon pang dalawang tao na sumunod kay David. Ngayon pag-isipan natin dalawang uri ng tao, Yoab at Barzillai. Maybe you familiar Yoab? Kaya marahil ay familiar po kayo doon po kay Joab. Yoab was the commander of David, right? Siya po yung naging commander po ni Haring David. But Barzillai, sino siya? Pero si Barzillai. Kaya sino po si Barzillai? Pag-isipan natin, Yoab at Barzillai. Buksan mo ang Biblia, Unang Hari, chapter 2. Unang Hari, chapter 2. Unang Hari, chapter 2, verse 5. Verse 5 hanggang 7. Unang Hari, chapter 2, 5 hanggang 7. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bukod dito'y alam mo rin ang ginawa ni Joab, na anak ni Zeruiah sa akin, ang ginawa niya sa dalawang pinuno na mga hukbo ng Israel, kay Abner na anak ni Ner, at kay Amasa na anak ni Jeter, na kanyang pinaslang at nagpadanak ng dugo ng digmaan sa kapayapaan, at kanyang inilagay ang dugo ng digmaan sa kanyang sinturon na nasa kanyang baywang, at sa loob ng kanyang mga sandalyas na nasa kanyang mga paa. Kaya't kumilos ka ayon sa iyong karunungan, at huwag mong hayaang ang kanyang uban sa ulo ay bumabang payapa sa syol, ngunit pagpakitaan mo ng kagandahang loob ang mga anak ni Barzillai na Gileadita, at maging kabilang sila sa kumakain sa iyong hapag, sapagkat gayon sila naging tapat sa akin nang ako'y tumakas kay Absalom na iyong kapatid. Okay, ito ay parang mga huling habilin ni David kay Solomon. Sa harap ng kamatayan ni David, nais niyang sabihin ng pinakamahalaga sa kanyang puso. Apo ba? Usually before that, we want to say the most important word, right? Kaya madalas po sa atin, kapag tayo po ay malapit na mamatay, gusto natin sabihin yung mas mahalagang salita. This word was the last word of David, right? Kaya ito pong mga salita na ito po yung mga huling salita ni Haring David. This word came from deep heart of David. Kaya talagang nagmula po ito doon sa kaibuturan ng puso ni Haring It David. means it's very important. Kaya talagang ito po ay napakahalaga. Tungkol kina Yoab at Barzillai, magkaiba ang sinabi niya. Tama ba? Magkaiba. Bakit? Dahil si Yoab ay naging malaking pasanin o alalahanin kay David, right? Samantalang si Barzillai naman ay naging malaking kagalakan. Magkaiba, tama? Si Yoab. Hindi sumunod si Yoab kay David, right? Upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan, sinuway ni Yoab ang kalooban ni David at pinaslang si Abner. Right? Abner, originally he was the commander of Saul. Kaya po si Abner, siya rin po yung naging punong kawal po ni Haring Saul. But right, Saul was the first king of Israel. Gaya po ng alam ninyo, si Haring Saul, siya po yung pinakaunang hari ng Israel. Because of his disobedience, he was disqualified.
Pero dahil po sa kanyang pagsuway, siya po ay na-disqualified. That's why God set second king David, right? Kaya nagtala po ng bagong hari yung Diyos, si Haring David. Yeah. And then finally, Saul died. Kaya sa huli, si Saul po ay namatay. But David received the Abner, the commander of Saul. Pero si Haring David, tinanggap niya po itong punong kawal na si Abner ni Haring Saul. Because David had great plan. Dahil si Haring David ay meron po siyang malaking plano. He wanted to make the united kingdom of Israel. Dahil gusto po niya na magkaisa po magkaroon ng iisang kaharian yung Israel. That's why he accepted Abner. Kaya nga po, tinanggap niya po itong si Abner. But Yoab, if Abner come, maybe he can lose his position, right? Pero si Joab, marahil kung dadating po si Abner, mawawala yung kanyang posisyon. That's why even David didn't allow, Yoab killed Abner. Kaya nga po kahit na hindi ipinahintulot ni Haring David, pinatay ni Joab ito si Abner. It's really great disobedience, right? Kaya talagang ito po ay malaking pagsuway. But nahihirapan si David na kontrolin si Yoab. Because Yoab also has great power at the time. Dahil si Joab din po ay meron pong malakas sa kapangyarihan ng oras po na yun. So sinabi ni David, Ikalawang Samuel chapter 3, basahin po the Buksamuang Biblia, Ikalawang Samuel chapter 3, 39. Ikalawang Samuel chapter 3, 39. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1. Ako ngayon ay walang kapangyarihan, kahit na hinirang na hari, at ang mga lalaking ito na mga anak ni Zeruya ay napakarahas para sa akin. Gantihan nawa ng Panginoon ang gumagawa ng kasamaan ayon sa kanyang kasamaan. Yeah. Ang mga lalaking ito na mga anak ni Zeruya ay napakarahas para sa akin. Yeah. Anak ni Zeruya, ito ay si Yoab. Tama? Yoab. Yeah. Kaya si Yoab ay naging malaking pasanin kay David. Ito ay nangyari din, right? So, sinuway niya ang kalooban ni David at pinatay si Absalom. Absalom, right? Ikalawang Samuel 18, chapter 18, buksan mo ang Biblia. Ikalawang Samuel 18, verse 12 hanggang 14, 12 hanggang 14, 벌써. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-2-1. Ngunit sinabi ng lalaki kay Joab, kahit maramdaman ko sa aking kamay ang bigat ng 1,000 pirasong pilak, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari, sapagkat sa aming pandinig ay ibinili ng hari sa iyo, kay Abisai at kay Itay, alang-alang sa akin ay ingatan ninyo ang kabataang si Absalom. Sa ibang paraan, kung ako'y gumawa ng pagtataksil laban sa kanyang buhay at walang bagay na maikukubli sa hari, ikaw man sa iyong sarili ay hindi mananagot. Na magkagayoy, sinabi ni Joab, hindi ako magsasayang ng panahon na gaya nito sa iyo, at siya'y kumuha ng 3 palaso sa kanyang kamay at itinusok sa puso ni Absalom, samantalang siya'y buhay pa sa gitna ng ensina. Verse 12, right? Sapagkat sa aming pandinig ay ibinilin ng hari sa iyo, right? Sa iyo, kay Yoab, sa iyo. Yeah. Kay Abisai at kay Itay, alang-alang sa akin ay ingatan ninyo ang kabataang si Absalom. David clearly mentioned, right? Even though you catch the Absalom, don't kill him. Kaya malino pong sinabi ni Haring David na kahit nahuli niyo si Absalom, huwag ninyo siyang papatayin. Yeah. That's why all other people feared David. The word of David. Kaya nga po maging yung iba pong mga tao, natakot po sila dun sa salita ni Haring David. That's why nobody daily kill Absalom. Kaya nga po wala pong sino man yung sumubok na patayin itong si Absalom. But Yoab, right, didn't fear David.
Pero si Joab, hindi po siya natakot kay Haring David. That's why he killed Absalom, right? Kaya nga po pinatay po niya si ito pong si Absalom. Yeah, it's also great disobedience. Ito rin po ay malaking pagsuway. Yeah. Hindi natakot si Yoab kay David. Sa huli, sinunod si Yoab kay Adonias na nagtaksil kay David. Later, Adonias also tried to become the king of Israel. Kaya kalaunan din po itong si Adonias, siya rin po ay nagtangka na maging hari sa Israel. Adonias, ibang anak ni David, right? Yeah. But later, Yoab followed Adonias. Kaya kalaunan po, sinunod po ni Joab itong si Adonias. Dahil dito, ipinapatay siya ni Solomon. Tama? He was killed in the end. Sa listahan ng mga makapangyarihang mandirigma ni David sa ikalawang Samuel chapter 23, hindi nabanggit ang pangalan ni Yoab. If we look at 2 Samuel chapter 23, there are many the valor of David, sacrifice for David. Kaya kung titingnan po ninyo dun sa ikalawang Samuel chapter 23, naroon po yung mga naging mandirigma po ni Haring David. You know, Yoab, he really sacrificed a lot. Right? Alam niyo po na si Joab, talagang marami po, siya po ay nagsakripisyo ng And also, napakaraming he was a very beses. brave person. Siya rin po ay napakatapang na tao. Through his sacrifice effort, it helped David can accomplish the united kingdom of Israel. Kaya siya po ay nagsakripisyo at siya po ay talagang nagsumikap, kaya magagawa ni Haring David na magkaroon ng isang kaharian sa Israel. Yeah, he did many things, right? Kaya gumawa po siya ng napakaraming bagay. But the only problem, he didn't obey. Pero yung pinaka-problema, yung tanging problema, hindi siya sumunod. That's why his name was not found. Kaya nga po, yung kanyang pangalan ay wala po dito. Subalit ang pangalan ng tagapagtala ng sandata ni Yoab ay nakatala roon. Let's open ikalawang Samuel chapter 23, 37. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Selek na Amonita sa naharay ng Beerot na mga tagadala ng sandata ni Joab na anak ni Zeruiah. Walang pangalan ni Yoab, pero may pangalan. Mga tagadala ng sandata ni Yoab. Tama ba? Bagamat si Yoab ay lumaban sa napakaraming digmaan at naging matapang, naging buhay siyang walang kaluwalhatian at kantimpala. Walang kaluwalhatian at kantimpala. Dahil sa pagsuway. Maring sabihin na si Yoab ay namuhay hindi para sa kaluwalhatian ng hari, kundi para sa sarili niyang kaluwalhatian. Naintindihan niyo po? Kung hindi rin tayo sumunod sa kalooban ng iglesia, maaari tayong maging katulad ni Yoab. Tulad ng naging pasanin si Yoab kay David, maaari rin tayong maging pasanin sa Diyos. Mayroon ba akong ginagawa sa buhay ko na nagdudulot ng kalungkutan sa Diyos? We have to check ourselves. Kaya kailangan din po natin suriin yung ating sarili. So, of course, we have to sacrifice for the church. Siyempre po, kailangan po natin magsakripisyo para sa church. It's good. Ito po ay mabuti. But more important thing, we have to obey to church. Pero pinakamahalagang bagay, kailangan po nating sumunod sa church. That's why you know, right? Obey is better than sacrifice. Right? Kaya nga po, alam po ninyo na yung pagsunod ay mas mabuti kaysa alay.
sa kabilang banda, tinanggap at tinulungan ni Barzillai si David sa panahon ng kanyang kahirapan. Barzillai. Ipinakaloob niya ang sarili niyang kayamanan upang tulungan si David. Buksan mo ang Biblia, ikalawang Samuel 17. Ikalawang Samuel 17, 27 hanggang 29. 27 hanggang 29. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Nang dumating si David sa Mahanaim, si Sobi na anak ni Nahas na taga-Raba sa mga anak ni Amon, si Makir na anak ni Amiel na taga-Lodebar, at si Barzillai na Gileadita na taga-Rogelim, ay nagdala ng mga higaan, mga palanggana, mga sisidlang yari sa luwad, trigo, sebada, harina, butil na sinangag, mga patani at pagkaing sinangag, pulot pukyutan, mantikilya, mga tupa at keso ng baka para kay David at sa mga taong kasama niya upang kainin, sapagkat kanilang sinabi, ang mga tao ay gutom, pagod at uhaw sa ilang. Yeah, it was the situation David ran away because of Absalom. Kaya ito po yung sitwasyon kung saan tumakas po si Haring David dahil po kay Absalom. That's why kaya walang pagkain. Walang pagkain. May gutom. Tama? Very typical situation. Tama? As a king, right? He and his people, no food. Kaya bilang hari, nag-aalala siya sa mga kasama po niyang tao, walang pagkain. Yeah, very difficult to David. Kaya napakahirap para kay Haring David. But this time, si Sobi, si Makir, si Barzillai came to David. Pero sa oras po na ito, si Makir at si Barzillai ay pumunta kay Haring David. They brought maraming pagkain, right? How many? Many kind, right? They brought. Kapag nalaman ni Absalom na tinulungan niya si David, maaari siyang mapatay. Tama po ba? Later, if Absalom become the king, maybe Absalom can hear what Barzillai did, right? Kaya marahil po, pagkatapos po na naging hari po ni Absalom, marahil ay narinig po niya kung ano po yung ginawa nitong ni Makir at ni Barzillai. Oh, last time you helped David? Tinulungan mo si Haring David? Maybe, right? He could die. Kaya marahil po ay pwede po siyang mamatay. Sa kabila ng pang-anim ng kamatayan, tinulungan siya habang nasa mahirap na kalagayan si David. Kaya anong laking kaariwan at labis na kagalakan iyon para kay David. Tama ba? That's why David cannot forget what Barzillai did to him. Kaya nga po, hindi po magawang makalimutan ni Haring David yung ginawa ni Barzillai para sa kanya. Maybe David, the Bible doesn't mention, maybe David cried. Kaya hindi po binanggit ng Biblia, pero marahil ay si David po ay talagang He umiyak. really comforted the heart of David, right? Talagang inalo po nito yung puso ni Haring David. That's why before his death, he mentioned Barzillai. Kaya nga po, bago po siya mamatay, binanggit niya po yung pangalan ni Because Barzillai. Barzillai really pleased David, right? Dahil si Barzillai talagang binigyang lugod po niya si Haring David. Kung ihahandog din natin ang ating mga ari-arian upang paglingkuran ang iglesia at ang ating mga kapatid. Ito'y magiging malaking kagalakan sa Panginoon. Tama ba? Tama. Maraming tao ang tumulong kay Apostol Pablo din. Sa lahat ng mga iglesia, ang iglesia sa Pilipos ang pinaka-aktibong tumulong kay Apostol Pablo. Right? Buksan mo ang Biblia, Pilipos chapter 4. Pilipos chapter 4. 14 hanggang 16. 14 hanggang 16. Pilipos
chapter 4, 14 hanggang 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayunman ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakiramay sa aking kapigatian at kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. Sinabi ni Apostol Pablo, verse 14, kayong man ay mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakilamay sa aking kapighatian. Aking kapighatian. Verse 15, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. This time also, right, Apostle Paul suffered many difficulty. Kaya sa mga oras po nito, maging si Apostol Pablo ay dumaras din po ng mga maraming kahirapan. He really sacrificed for the gospel, right? Talagang nagsakripisyo po siya para sa Ebanghelyo. But no church helped him. Pero wala pong sinamang iglesia o church yung tumulong But sa at the kanya. time, Philippian church, right, helped the Apostle Paul. Pero yung mga oras na yun, yung Philippian church ay tumulong po kay Apostol That's why he Pablo. was really thankful to Apostle Paul, right? Kaya talagang si Apostol Pablo ay talagang nagpasalamat. That's why he mentioned them. He mentioned Philippian church. Kaya nga po, binanggit niya po itong iglesia ng Filipos. And then he praised them, right? Verse 14, mabuti ang inyong ginawa na kayo'y nakilami sa aking kapighatian. We can say that it's also praise of our Lord to us. Kaya marahil din masasabi din po natin na tayo rin po ay pupurihin ang ating Panginoon. If we really sacrifice ourselves for the church, our Lord will also praise us. Kung talagang isinasakripisyo natin yung ating sarili para sa church, tayo rin po ay pupurihin ng Our Panginoon. Lord will say to you, you have done well. You have done well. Kaya sasabihin din sa iyo ng Panginoon, ginawa mo yung mabuting bagay. Hindi nakalimutan ni David ang kabutihang ginawa ni Barzillai noong siya ay nasa mahiram na kalagayan. Hindi ko malilimutan ang biyaya ng taong tumulong sa akin noong ako'y nasa kahirapan. Tama po ba? Pinahintulutan ni David ang mga anak ni Barzillai na makasalo sa 합방 ng hari isang malaking pribilehiyo. David wanted to bring Barzillai. Kaya si Haring David gusto po niya na kunin ito pong si Barzillai. But Barzillai already old. Pero si Barzillai po ay napakatanda na. King, it's okay. I cannot follow. I'm already old. Kaya hari, matanda na ako, hindi ko na kayang sumunod. But my son, you can give a favor to my son. Pero yung anak ko, pwede mo siyang kunin. That's why ito ay nangyari. Ikalawang hari, the unang hari, buksan mo ang Biblia. Unang hari, chapter 2. Unang hari, chapter 2, 7. Unang hari, chapter 2, 7. Okay po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit pagpakitaan mo ng kagalang-lahang loob ang mga anak ni Barzillai na Gileadita at maging kabilang sila sa kumakain sa iyong hapag, sapagkat gayon sila naging tapat sa akin nang ako'y tumakas kay Absalom na iyong kapatid. David gave a favor to son of Barzillai, right? Kaya si Haring David po ay gumawa po ng pabor para po kay Barzillai. Anong favor? Pagpakitaan mo ng kagandang loob ang mga anak ni Barzillai. Maging kabilang sila sa kumakain sa iyong
habak. Iyong habak. Anong ibig sabihin ito? David considered son of Barzillai his son, right? Kaya si Haring David, itinuring niya po yung mga anak ni Barzillai na kanyang mga anak. Kagaya ng prinsipe. Tama po ba? Tiang na kagantimpalaan tayo ng Diyos sa paglilingkod natin sa Panginoon kaysa gitna ng kahirapan. God will not forget all our labor and sacrifice for the church. Hindi po kakalimutan ng Diyos yung ating mga sakripisyo at ginawa para sa church. He will also consider us as his son, right? Kaya ituturing din po niya tayo bilang kanyang mga anak. Principe, right? That's why all our labor and sacrifice in church is not in vain, right? Kaya nga po yung ating pagpapagal at yung ating sakripisyo para sa church ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Because our Lord remember all. Dahil yung ating Panginoon, inaalala niya po yung lahat ng ito. Unang Korinto chapter 15, 58. Unang Korinto chapter 15, 58. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yeah. Mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos. Yeah. Bakit sinabi ng Biblia kagaya Because we can have many situation, many difficult situation. Dahil mag-aaring magkaroon po tayo ng mahirap na mga sitwasyon. That's why sinabi ng Biblia, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. While you live your Christian life, you can have many problem, difficulties. Kaya habang nagkakaroon ka ng iyong buhay Kristiyano, maaari kang magkaroon ng maraming kahirapan. Minsan, you have a heart to leave a church. Kaya marahil ay nagkakaroon ka ng puso na umalis na lang sa church. You have a when you have a very big problem, you want to or stop your ministry. Kapag meron ka ng maraming problema, gusto mo nang tumigil sa iyong ministry. Tama po ba? Meron? Minsan, right? Kaya sinabi ng Biblia, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. You have to continue abiding church. Kailangan mo magpatuloy na manatili sa loob ng You have to church. continue your ministry. Kailangan mo magpatuloy sa iyong ministry. Bakit? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Right? Because our Lord knows everything. Dahil yung ating Panginoon, alam niya po yung lahat ng bagay. Even though nobody knows your sacrifice, our Lord knows. Kahit na walang sino man yung nakakaalam ng sakripisyo mo, pero alam po ito ng Panginoon. Sa ating patuloy na pagsunod sa Panginoon hanggang wakas, tatanggap tayo ng kaluwalhatian at papuri sa Kanyang pagpabalik. Huling verse, Mateo 25, buksan mo ang Biblia. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. Okay po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. When Jesus comes again, right? He will say like this. Kaya kapag muli na pong bumalik si Kristo, ganito po yung kanyang sasabihin. Magaling, magaling. Anak ko, magaling. Mabuti at tapat na alipin. Pagkatapos, sinabi niya, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. If we can hear like this, it's really happy, right?
Kaya kapag naririnig po natin yung bagay nito, talagang ito po ay napakasaya. Tama po ba? Yeah, it really happened, right? Kaya talagang ito po ay nangyari. Because our Lord promised, right? Dahil ipinangako po ito ng Panginoon. Yeah. Sa muling pagdating ng Panginoon, ano kayang uri ng tao ako sa harapan ng Panginoon? Anong uri ng tao? Napag-aralan natin ngayong araw. Una, dapat maging tiyak ang aking kaligtasan. Tama? Yeah. Pagkatapos, pangalawa, dapat sundin ang Panginoon hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. At dapat tayong maging taong nakalulugod sa Panginoon. Yeah. Kagaya ni Itay at Barzillai. Okay po? Yeah. Don't be like Ahitophel at Yoab. Okay po? Yeah. Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Tulungan mo po kami na mabuhay ng higit na sumusunod sa iyo sa taong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.